Nagalit naman si Pang Tongling dahil kahit na ang isang bata ay nais pa rin habulin ng matandang ito para lamang mapatay ito. Tumawa naman ang Venerable at kanyang sinabi na wala siyang pakialam kahit na bagong panganak pa ang tao na ito. Hanggang parte siya ng Lu Clan ay papatayin niya ang mga ito ng walang awa. Natakot naman si Yun Chang nang marinig niya ang sinabi ng matanda na ito dahil mukhang hindi ito nagbibiro lamang. Ngunit bigla namang nagulat ang lahat nang marinig nila ang boses ni Yun Chai. Kaya agad nila itong tiningnan at tinanong rin nila kung bakit ito nandito. Seryosong sinabi naman ni Yun Chai na tulad ng pangaral ng kanilang mga magulang tungkol sa pamilya, hindi siya maaaring tumakas na lang habang ang mga tauhan nila ay namamatay. Kaya ngayon ay nandito siya upang magkasama sila sa laban na ito. Napaiyak naman si Pang Tongling nang marinig niya ang sinabi ng kanilang young master. Nasabi rin niya na talagang hindi na bata ang kanilang young master. Sa kabilang banda, napagtanto naman ni Elderly na mukhang mali ang pagkakaintindi niya sa lakas ng Lu Clan. Sa tingin niya, isang pambihirang pamilya ang Lu Clan kahit na wala itong mga malalakas na expert na tauhan. Nasabi rin niya na mukhang malalim ang samahan ng pamilya na ito sa kanilang mga tauhan, kaya sa tingin niya, ito ang ibig sabihin ni Zhou Fan na isa sa pinakamagandang pamilya sa buong imperyo ang kanilang Lu Clan. Tumawa naman ng malakas ang Venerable ng Yuming Valley at kanyang sinabi na dahil nandito na rin lang ang lahat ng miyembro ng Lu Clan, ay papatayin na lang niya ang mga ito sa isang atake lamang. Kahit na ang dalawang Venerable ay natuwa rin dahil mukhang hindi na sila mahihirapan na hanapin pa ang mga ito. Nagsaad naman si Yun Chang na kung nais nilang patayin ang kapatid niya, ay kailangan nilang munang dumaan sa kanya. Kaya agad niyang ginamit ang array upang gumawa ng malakas na atake. Isang malakas na Black Firestorm naman ang nabuo dahil sa array na ito at agad nitong inatake ang Venerable. Hindi naman dito natakot ang Venerable dahil alam niyang mahina lamang ang atake na ito. Kaya gamit lamang ang kanyang enerhiya, ay agad niyang winasak ang atake na ito na siyang nawala naman agad. Lumabas naman ang dugo sa bibig ni Yun Chang dahil sa pagkawasak ng kanyang atake. Kaya agad na lang siyang hinawakan nila Pang Tongling at tinanong rin siya ng mga ito kung maayos lang ba siya. Napatawa naman ang Venerable at kanyang nasabi na alam niyang malakas ang array na ito. Ngunit dahil mahina ang cultivation ng gumagamit nito, ay hindi man lang nito magamit ng tama ang totoong kapangyarihan ng array na ito. Nasabi rin niya na isang walang kwenta lang ang array na ito sa kamay ni Yun Chang. Tumawa rin na parang baliw ang Venerable at kanyang sinabi na sa ngayon ay huli na ang lahat upang magmakaawa pa ang mga ito dahil ipapadala niya ang mga ito sa impyerno. Natakot naman si Yun Chang nang marinig nila ito. Ngunit hindi rin nila alam kung ano pa ang maaari nilang gawin. Ngunit bigla namang nagulat ang mga ito nang marinig nila ang tunog ng pag-atake sa kanilang harapan. Kahit na ang Venerable ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil ang mga kasama niyang Venerable ay nawalan na ng buhay dahil sa palihim na pag-atake ni Elderly. Nagtaka naman ang isang Venerable kung bakit ito ginawa ni Elderly sa kanila. Tumawa naman si Elderly at kanyang sinabi na hindi na nila ito kailangan pang malaman. Pagkatapos nito, agad niyang winasak ang katawan ng dalawa. Nanginig naman sa takot ang natitirang Venerable at tinanong rin niya si Elderly kung bakit niya ginawa ito. Nagtanong naman si Elderly kung hindi pa rin ba niya napagtanto na nahulog silang tatlo sa kanilang patibong. Natakot naman ang Venerable nang marinig niya ang sinabi ng Elder. Kaya agad na rin siyang tumakbo upang makatakas sa lugar na ito. Hindi rin niya inaasahan na kalaban pala nila ang Elder na ito, na siyang pinakamalakas sa kanila. Naging seryoso naman si Elderly dahil alam niyang hindi na dapat pang makatakas ang kumag na ito dito. Kaya agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang makontrol niya ang array. Nagulat naman si Yun Chang nang maramdaman niya na naputol na ang kanyang kontrol sa array na ito. Samantala, isang malakas na apoy naman ang biglang sumulpot sa harapan ng Venerable kaya hindi na siya nakatakbo pa. Agad rin siyang pinalibutan ng mga apoy na ito, kaya talagang nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Natatakot rin niya. Kaya tinanong ang Elder kung paano niya nakokontrol ang array na ito. Tinawag naman na tanga ni Elderly ang matanda at nagsaad siya na tulad ng sinabi niya kanina, ay nahulog sila sa patibong niya. Sa katotohanan, sa simula pa lang, ang plano nila ay madala ang mga Venerable na ito dito sa loob ng array. Naalala rin ni Elderly ang sinabi ng Venerable kanina na walang kwenta ang array na ito kung mahina lamang ang gumagamit. Kaya ngayon ay ipapakita niya sa kanya ang tunay na kapangyarihan ng array na ito. Tinanong rin niya ang Venerable kung sa tingin niya ay sapat na ba ang lakas ng array na ito para sa kanya. Hindi naman nakasagot ang Venerable dahil alam niyang malakas na ang Elderly na ito. Ngunit kapag ginamit pa niya ang array,
ay talagang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makatakas sa lugar na ito. Sa kabilang banda, nagsaad naman si Elder Lee na isa rin siyang elder ng Lu clan. Ipinaliwanag niya na inimbitahan siya mismo ni Joe Fan upang maging elder ng pamilya na ito. Kaya bilang kabayaran sa mga pang-insulto niya sa kanilang young miss at sa mga tauhan nito, agad niyang sinunog ang katawan ng Venerable. Nagulat naman ang tatlo sa kanilang narinig dahil hindi nila ito inakala. Kahit na si Yun Chang ay hindi rin makapaniwala na talagang nahikayat ni Joe Fan na maging miyembro ng kanilang pamilya ang isang radiant expert na katulad ni Elder Lee. Sa kabilang banda, tahimik naman na naglalakad ang mga elder sa loob ng poison array habang hinahanap nila si Joe Fan. Napansin naman ng elder ng Peking Hall na puno ng lason ng hangin sa lugar na ito. Kaya agad niyang binigyan ng mga gamot ang kanyang kasamahan upang hindi sila agad mamatay sa lason na ito. Agad naman na kinain ito ng mga elder dahil mukhang pamanganib ang lugar na ito. Ngunit bigla namang natigil ang lahat nang mapansin nila ang pagdating ng dalawang tao sa kanilang harapan. Kaya napatanong na lang sila kung sino kaya ang mga ito. Agad naman na naglakad sina Joe Fan at Elder Yan dahil nahanap na rin nila ang kanilang mga target. Sa kabilang banda, nagtaka naman ang mga elder nang mapansin nila na nasa bone tempering stage lamang ang isa sa mga ito. Kaya agad nilang nilabas ang wanted poster ni Joe Fan at napagtanto nila na ito nga ang hinahanap nilang criminal. Nasabi rin nila na talagang magkapareho ang mukha ng mga ito sa poster. Ngumiti naman ang ating bida at kanyang nasabi na sa wakas ay dumating na rin ang tatlong elder dahil kanina pa sila naghihintay dito. Natakot naman ang tatlong elder dahil alam nilang mas malakas sa kanila ang batang ito. Alam rin nila na ang mga Venerable dapat ang kakalaban sa batang ito, ngunit hindi nila inaasahan na makikita nila ito dito. Nagtaka rin sila kung bakit hindi man lang naramdaman ng mga Venerable na nandito pala ang mga kalaban. Napansin naman ng ating bida ang mga reaksyon ng mga elder kaya sinabihan niya na lang ang mga ito na maaari silang mag-relax. Dahil hindi niya lalabanan ang mga mas mahihina sa kanya, dagdag pa ni Joe Fan na ang magiging kalaban ng tatlo ay ang kanilang Killhouse Elder. Agad rin na sinabihan ni Joe Fan si Elder Yan na iiwan na niya ang tatlo na ito sa kanya. Tumawa naman ng malakas si Elder Yan at kanyang sinabi na siya na ang bahala sa mga ito dahil sapat na siya upang matalo ang mga ito. Nang marinig ito ng ating bida, agad naman siyang umalis upang tingnan ang ibang lugar. Nainis naman ang mga elder dahil talagang minamaliit pa sila ni Joe Fan na ito, ngunit bigla namang napatigil ang elder ng Peking Hall dahil napansin niyang pamilyar ang mukha ng tao na ito. Sinigawan naman ng ika-6 na elder ng Yuming Valley si Elder Yan at tinanong niya ang pangalan nito. Nagsaad rin siya na bilang kagalang-galang na elder ng Yuming Valley, ay ayaw niyang pumatay ng mga mahihinang martial artist. Tumawa naman si Elder Yan nang marinig niya ang pagyayabang ng matanda na ito. Kaya sinabihan na lang niya ang mga ito na kapag narinig nila ang kanyang pangalan, ay tiyak na maiihi sila sa kanilang mga damit. Tumawa naman dito ang elder dahil talagang nagawa pang magyabang ng isang elder na nagmula lamang sa isang third-rate na pamilya. Nagtaka rin sila kung anong halimaw pa ang nagawa ng clan na ito bukod kay Joe Fan. Natatawa rin sila dahil talagang isang mahinag elder lamang ang nais nilang laban ng tatlo kaya nasabi na lang nila na mukhang mga baliw ang tao sa clan na ito. Nagsaad naman si Elder Yan na kung nais nilang talagang malaman ang kanyang pangalan, ay kailangan nilang makinig ng mabuti. Dahil siya ang taong kilala sa titulo ng Vicious Pill King, ang taong kinakatakutan ng lahat pagdating sa alchemy. Siya ay si Yan Song, ang Killhouse Elder ng Lu clan. Nagulat naman ang tatlo nang marinig nila ang pangalan ng matanda na ito. Kahit na ang elder ng Peking Hall ay hindi rin makapaniwala dahil sa pagkakaalam niya ay patay na si Yan Song. Ngunit ngayon ay nandito ito sa harapan nila at mukhang mas bumata at lumakas pa ito. Ang malala pa ay naging Killhouse Elder rin ng Lu clan ang matanda na ito. Agad naman na tiningnan ng ibang elder si Peking Hall Elder upang malaman nila kung ano ang nangyayari. Tumawa naman si Elder Yan dahil talagang walang kaalam-alam ang mga kumag na ito sa nangyayari. Nagalit naman ang Peking Hall Elder at kanyang nasabi na talagang si Elder Yan nga ang tao na ito. Kaya tinanong niya ito kung bakit niya pinagtaksilan ang kanilang pamilya. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang sinabi na ang kilala nilang Vicious Pill King ay napatay na ni Joe Fan sa Drifting Flower City. Nasabi rin niya na masyadong napinsala ang katawan ni Elder Yan na kilala nila kaya ngayon ay talagang patay na ito. Kaya ang Yan Song na nakikita nila ngayon ay isang bagong tao na muling nabuhay matapos ang kamatayan niya. Kaya hindi nila masasabi na pinagtaksilan niya ang kanilang pamilya dahil patay na ang Yan Song na kilala nila.
Nagsaad rin si Elder Yan na alam niyang natuwa ang mga kasamahan niyang Elder matapos malaman ng mga ito ang kanyang kamatayan. Kaya mas magiging madali para sa ibang mga Elder na makuha ang titulo na hinahawakan niya noon. Nasabi rin ni Elder Yan na huwag isipin ng mga Elder na hindi niya alam na matagal na siyang nais na patayin ng mga kapwa niya Elder kaya tiyak niyang nagdiwang pa sila nang malaman nilang wala na siya. Nagulat naman dito ang Elder dahil hindi niya inaakala na alam na pala ni Elder Yan ang galit nila sa kanya. Nasabi rin nila na mukhang wala na silang pagpipilian pa kung hindi patayin si Yan Song upang makatakas sila sa array na ito. Nagsaad din si Elder na alam niyang malakas ang lason na ginagamit ni Yan Song. Kaya upang hindi sila mahirapan ay siya muna ang kalaban sa kanya habang ang dalawa naman ang magiging suporta niya. Nagsaad din siya na sa oras na makuha na niya ang atensyon ni Yan Song ay ito na ang pagkakataon nila na atakihin ito ng mabilis. Pinaalala rin niya sa dalawa na sa oras na makatakas si Yan Song sa kanyang Rainbow Cloud Palm Mist ay tiyak na hindi na nila matatalo ang matanda na ito. Kasabay nito ay agad nang ginamit ni Elder ang kanyang lason upang atakihin si Elder Yan. Ngunit hindi naman natakot si Elder Yan dahil para sa kanya ay mahina lamang ang lason na ito. Ininsulto rin niya si Elder at kanyang sinabi na talagang basura ang kanyang kakayahan kaya hindi siya karapat-dapat na turuan ang kanilang Rainbow Cloud Palm. Agad rin na ginamit ni Elder Yan ang kanyang lason at kanyang sinabi na kamatayan lamang ang magiging resulta ng mga ito dahil sa paglaban nila sa kanya. Pagkatapos nito, ilang mataas na lason rin ang nabuo upang umatake sa mga kalaban. Sinubukan naman ng Elder na harangin ang atake na ito, ngunit napansin niya na mas malakas pa ito kaysa sa lason niya. Kaya nabahala na lang siya dahil alam niyang ikakamatay niya ang lason na ito. Ngunit bigla namang lumabas ang dalawang Elder sa gilid ni Elder Yan. At ang mga ito ay naghanda ng umatake. Tumawa naman ng malakas si Elder Yan at kanyang nasabi na nahulog sa patibong nila si Elder Yan. Nasabi rin niya na ang hindi paggamit ni Elder Yan ng kanyang Rainbow Cloud Palm Mist ay ang malaking bagay na nagawa niya sa laban na ito. Nasabi rin niya na kahit hindi siya karapat-dapat sa kanilang secret technique, alam naman niya ang kahinaan ni Elder Yan. Alam niyang matatalo nila si Elder Yan sa oras na makalapit sila sa kanya dahil mahina ang katawan nito. Ngunit bago pa man tuluyang tumama sa kanya ang mga atake ng Elder, agad naman na ginamit ni Elder Yan ang array upang atakihin ang dalawa. Isang malaking lason naman ang biglang lumabas sa ilalim ng dalawa, at ang mga ito ay agad na nilamon ng lason. Nagulat naman dito ang Elder dahil hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Elder Yan. Hindi na rin napansin pa ng Elder ang lason ni Elder Yan na siyang papunta sa harapan niya. Isang malakas na pagsabog rin ng lason ang naging resulta nito na siyang nagpatalsik sa Elder. Lumabas rin ang dugo sa katawan ng Elder dahil sa matinding lason na ito. Kaya hindi na lang siya makapaniwala na mamamatay lang siya dahil sa sarili nilang lason. Agad naman na lumapit sa kanila si Elder Yan, kaya napatanong na lang ito kung paano ito naging possible. Dahil talagang natalo lang sila nang walang kahirap-hirap ng matandang ito. Natawa naman ng malakas si Elder Yan at kanyang nasabi na talagang walang kwenta ang Elder kung inakala niyang lalabanan niya ang mga ito nang wala ang kanyang lason. Pinaalahanan rin niya ang mga ito na nasa loob sila ng isang 5th grade array at ang malala pa ay isa itong poison array na kaya niyang kontrolin. Kaya kahit anong gawin nila sa kanya ay hindi sila mananalo laban sa kanya. Nasabi rin niya na hanggat nandito siya sa loob ng array na ito ay walang magagawa sa kanya ang mga Elder. Kaya natawa na lang siya dahil talagang inakala ng mga ito na matatalo siya nila. Ngunit naalala rin ni Yan Song na kailangan na niyang patayin ang mga ito kaya agad na niyang inihanda ulit ang kanyang mga lason. Natakot naman ang mga Elder dahil mukhang ito na ang magiging katapusan nila. Sa kabilang banda, sa labas ng bundok ay patuloy naman na naglalakad ang mag-ama papunta sa array kung saan nakatayo ang Lu Clan. Agad naman na sumigaw ang Sun Family Head at binati niya ang mga Elder at ang Venerable dahil sa pagkapanalo nila sa laban na ito. Nagtaka naman si Yuffie sa ginawa ng kanyang ama at kanyang sinabi na wala namang tao ang nandito kaya bakit pa niya ito ginawa. Nagsaad naman ng kanyang ama na alam niyang magiging matagumpay ang pagpatay ng mga Elder sa Lu Clan kaya kailangan nila itong batiin upang makakuha sila ng pabor sa kanila. Nasabi rin niya na parang pagsasanay na rin ito upang mamaya ay hindi na siya matakot na batiin ang mga ito sa oras na lumabas na sila sa array. Kaya inanyayahan rin niya ang kanyang anak na sabay nilang sabihin ang mga ito. Ngunit bigla namang natigil ang dalawa nang marinig nila na binati rin ni Kai Rong at Kai Jing si Elder Lee. Nagsaad rin si Kai Rong na kung nais nilang makakuha ng pabor sa mga Elder ay hahayaan lamang niya ang dalawa. Dahil ang kanyang pakay ay ang makuha ang pabor ng Regent State kaya si Elder Lee ang kanilang babatiin.
Agad rin na inutusan ni Kairong ang kanyang anak na sabayan siya nito sa kanyang mga sasabihin. Natawa naman ang Sun family head sa nais gawin ni Kairong. Nasabi rin niya na mukhang hindi pa talaga alam ni Kairong ang pagkatao ng mga noble families kaya nais niyang kunin ang pabor ni Elder Lee. Nasabi rin niya na talagang wala siyang kwenta dahil kahit na malakas sa mga venerable ay hindi naman nakikialam ang mga ito sa politics ng kanilang pamilya. Kaya kahit na makuha man niya ang pabor ng venerable ay hindi pa rin ito makakatulong sa kanila dahil ang mga elder lamang ang may kakayahan sa kanilang mga pamilya. Nasabi rin niya na kahit halikan man niya ang puwet ni Elder Lee ay tiyak na hindi kukunin ng Regent State ang kanilang pamilya upang maging subsidiary family ng mga ito. Napaisip naman dito si Kairong dahil napagtanto niya na tama nga ang sinabi ng matandang ito. Ngunit bigla namang napatigil ang lahat nang marinig nila ang isang boses na nagsasabi na kung hindi sila magpapakita ng pabor sa venerable ay maaari silang mapahamak. Ang boses na ito ay nanggaling sa ating bida at pinayuhan niya ang mga ito na kailangan nilang magpakita ng pabor sa kanilang lahat upang hindi sila mapahamak. Natuwa naman ang dalawang family head at kanilang nasabi na tama ang sinabi ng ating bida. Ngunit napansin naman nila na hindi alam kung kanino nanggaling ang boses na ito kaya napatanong na lang sila kung sino ito. Agad naman na lumabas ang ating bida sa mga puno upang lapitan ang mga ito. Nagulat naman ang mga ito nang makita nila na si Joe Fan pala ito. Nagtanong rin ang mga ito kung bakit siya nandito. Bigla namang sumulpot si Joe Fan sa likuran ni Kairong at kanyang nasabi na ang rason kung bakit siya nandito ay pareho lang sa kanila. Sinabi rin niya na nandito lamang siya upang manood ng palabas na ito.